bansa nilabas na ng Malacanang. Of course, they're both okay. No, they have already been released from their detention. Rina Garma at Adelberto Leonardo nakalabas na ng house detention. DOJ Task Force para ripasuhin ang extrajudicial killing case, bibigyan ng full access ng Quadcom. I was informed earlier by the director of CIDD, they're just completing some documentation. Wesley Parayuga. Mga dokumentong kailangan para sa pagsasampa ng kaso sangkot sa pagpaslang kay PCXO Executive Secretary Wesley Barayuga. Hindi pa kumpleto ayon sa Philippine National Police. Bagong mapa ng Pilipinas, nakasaad ang mga teritoryo sa West Philippine Sea ilalabas. Magandang hapon, Pilipinas. Nakalabas na mula sa House Detention Facility sina retired police officer Rina Garma at dating Police Commissioner and Adelberto Leonardo. Bibigyan naman ng full access Quadcom sa kinakailangang dokumento at ebidensya na nakalap nito sa Department of Justice o DOJ upang ripasuhin ang umaray kaso ng extrajudicial killing sa AJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Ito ang balita ni Janice Figuracion. Of course, they're both okay. No, they've already been released from their detention. Inihayag ni House Quadruple Committee o Quad Overall Chairperson Representative Robert A. Barbers na nakalabas na ng House Detention Facility sina retired Police Colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Rina Garma at nagbitiw sa pwestong si National Police Commissioner Adelberto Leonardo. Matatanda ang parehong tinatawag ng content ang dalawa buod na hindi umano pakikipagtulungan sa investigasyon ng Quadcast Extrajudicial Killings o ASK sa anti-drug war ng Duterte administration. The reason why we detained him is because of his not being cooperative sa ano. When we felt that he was cooperating already, then we already lifted. The majority of the members decided that we lift the contempt order kasi na feel naman nila na cooperative na siya. Subalit, nagdesisyon ang 4 House panels na napakawalan Executive Order para sa tuluyang pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa nilabas na ng Malacanang. Pag-aaralan ng DOJ kung tama ata sa proseso ang pagkakadismiss sa mga kaso ng AJK sa panahon ng Administrasyong Duterte kaugnayan ng war on Lahat po drugs. ng kanilang kailangan no, dito sa pag-build up ng kaso hanggang doon po sa pag-i-interview o pagkakaroon ng preliminary investigation sa mga witnesses, they can do that through the Quadcom, no? And we will actually give them full access dito kasi yun naman po ang nararapat. Bibigyan naman ng full access sa mga nakalap na dokumento at affidavit ng Quadcom ang task force na binuo ng Department of Justice para ripasuhin ang AJK cases. Pag-aaralan ng DOJ kung tama ata sa proseso ang pagkakadismiss sa mga kaso ng AJK sa panahon ng Administrasyong Duterte kaugnayan ng war on drugs. Don't scare me. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me the Ang dating Pangulo ng ating bansa ay nirerespeto natin yung ganung klaseng pananaw no, dito sa mga imbitasyon no, yung kanyang pagtugon sa aming imbitasyon dito. Sa susunod na linggo, posibleng isagawa ang ika-11 pagdinig ng Quadcom na inaasahang sa sentrong muli sa usapin ng EJK sa Duterte's drug war. Rosa Licoz, UNTV News. Hindi pa rin nakakasuhan ng mga nasa likod ng pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Executive Secretary Wesley Barayuga, kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo. Kumplito pa ng Criminal Investigation and Detection Group of CIDG ang mga kailangang dokumento para sa pagsasama ng kaso. Ito ang balita ni Joanna Faustino. Mga dokumentong kailangan para sa pagsasampa ng kaso sangkot sa pagpaslang kay
PCSO Executive Secretary Wesley Barayuga. Hindi pa kumpleto ayon sa Philippine National Police. Wala pa rin nakakasuhan ng Philippine National Police sa pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Executive Secretary Wesley Barayuga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi pa kasi kumpleto ang mga dokumentong kailangan para makapagsampa ng kaso ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito'y laban sa mga personalidad na pinangalanan sa pagdinig ng House Quad Committee kabilang sa ilang dati at aktibong pulis. Suportado naman ng PNP ang gagawing pagbuo ng task force ng Department of Justice na siyang mag-iimbestiga sa mga hinihinalang kaso ng extrajudicial killing. Naniniwala ang isang political analysis na hindi magbabago ang relasyon ng Estados Unidos at ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni President-elect Donald Trump. Gayunman, maaari pang magbago ang suporta ng Amerika pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Ito ang balita ni Sarah May Misagrande. Hindi naman nagbabago yung relasyon natin sa totoo lang. Siguro nagbabago lang sa extent of the support. Marami nang dumaan ng Pangulo ng Estados Unidos pero hindi naman nagbago ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Ayon sa political analysis na si Professor Edmond, ito kahit pa sa bagong administrasyon ni si President-elect Donald Trump, dagdag pa ni kapag nakikita kasi ng Amerika na mahalaga ang isang bansa para sa kanila ay hindi nila pinagbayaan ng Pilipinas. Bukod sa matagalang kaalyado ng Amerika ay strategic ang paglokasyon kaya hindi nawaliwain ang US government. Hindi lang dahil sa dati tayong colony, kung hindi ang Pilipinas kasi napakahalaga, no, strategically located tayo at napakaraming mga dumadaan, no, sa West Philippine Sea, for example, or sa South China Sea na apektado ang buong mundo. Kaya hindi pwedeng basta pabayaan ang Pilipinas. Pero maaari niyang dumistansya ang Amerika pagdating sa usapin ng West Philippine Sea di tulad ng umano ng President Joe Biden na aktibo sa isyong ito. Paliwanag ito ng maupo noong bilang Pangulo na si Trump hindi nagagaanong nakikialam sa isyu ng ibang bansa ng Amerika. Pangulo ni President Trump, nakita na natin to, no? The US basically distanced itself from the world issues, no, from world politics. In fact, hindi lang sa Pilipinas medyo dumistansya ang Estados Unidos noon. Una, sinabi ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na umasa siya na matibay ang relasyon ng bansa sa Amerika ay magdadala ng daan para sa kaunlaran sa reliyon. Sarah May Misagrande, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaghahalagahan. Dalawang bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatibay sa pagsusulong ng karapatan sa bansa sa West Philippine Sea at sa iba pang karagatan sakop ng bansa. Kaugnay nito ang isang bagong mapa ng Pilipinas ang ilalabas alinsunod na rin sa itinatakda ng bagong batas. With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. Nilabas naman ng Malacanang ang executive order para sa tuluyang pagbabawal ng Philippine offshore gaming operators sa ilalim ng Executive Order 74. Iniutos ni PBBM agarang pagban sa pogo, internet gaming at iba pang Philippine offshore gaming operators sa Pilipinas. At desisyon ng Pangulo ay bunsod sa mga banta at negatibong epekto nito sa bansa. Kabilang na ang pagtaas ng crime rates at banta para mapigilan naman ang pamumuhunan ng mga dayuhan at turismo. Unang iniutos ni PBBM ang agarang ban ng hugos ng kanyang State of the Nation Address. Noong Nobyembre 15, nagdiwang ang mga estudyante ng Crystal College na kumukuha ng kursong Hospitality Management na malaking aktibidad para sa kanilang semi-final exam. Ito ay pinakamalaking hamon para sa mga estudyante ng Hospitality Management dahil dito nakasalalay ang kanilang grado. Sa kabuuan, naging matagumpay naman ang kanilang event at naging masaya ang lahat sa outcome ng nasabing event. Nagbabalita
balita.